1551 na libro. Wow, grabe. First history of the war. Wow. 1759. Dapat dito, sir. Sige. May papakita. Halika, tingnan. Ako sa kanya, Oo. itong libro to. Oo. $10,000! I think one of the oldest cookbook also. 1937. Oh, 1937 na cookbook, oh. All Filipino recipe. Wow! Pwede na ako magtayo ng ano dito, ng restaurant. Featuring Filipino food from the 1930s. Tinitingnan ko yung presyo niya pero wala kang makitang reference sa presyo to. Ako si Angelo Bernardo. Welcome sa Dekada Collectible Show. I-feature namin dito ang mga coins, collectibles, vinyl records, toys, books, antiques na dumadaan sa amin. At mag-interview din kami ng mga collectors and dealers. Siyempre, hindi mawawala ang ating mga picks at mga pasyal na may kinalaman sa collectibles. Tara, kwentuhan tayo! Tsaka naalala ko, gumawa kayo ng article tungkol sa akin before. Yung nakakuha kayo ng Philippine Collegian sa akin na early issue. Ay, oo. Sa Tinatago. Painman din yun. Oo, tinatago ko rin yun. Dahil ayun ang so far, pinaka-early na collegian na nahanap ko. Ano? Kaya sa palagay ko, kahit UP, wala yatang, malamang walang kopya noon. Eh, nasunog pa yung faculty. Ayun pa. Faculty Oo, center. mabuti nga, hindi nadama yun dun eh. Mhm. At yung, of course, yung isang pang nakuha ko sa'yo, yung unang issue ng Philippinensian. Oo nga, yun yung talaga, mahirap sa akin pakawalan yun. Siyempre, dahil alumni din ako. Tapos, siya, yung parang personal copy ni yun eh. Sino artist, sino national artist yun? Guillermo Tolentino. Ganun ba? Oo, yes sir. Kung makikita niyo, may pirma siya doon sa banda. Oo nga pala. So, very, yun. Nandiyan lang sa akin, nakatabi lang yun. At walang pupuntahan yun. Oo. Kasi nga, nagbabayan sale din ako ng Oo. mga gamit para rin makabili ng iba pa. Pero may mga bagay na pag nabili ko, talagang wala nang Yes. kung Wala na laban. may pupuntahan man yon, malamang sa UP na rin o sa ibang importanteng koleksyon na pakikinabangan ng publiko. Pero sa akin, yun eh. Maraming maawit doon actually. Even si Boss Toyo. Crispy pa siya? Crisp pa yung... Yan, sa Marsolo Goa. Fish ba yung gusto? Many copies ba yun nilabas na to? I guess, konti lang kasi ilan lang naman silang graduate. Ano ba to? Yun. Yearbook! Mm. Sino nandito? Nandiyan si Marsolo. Nandiyan si Year- Guillermo Tolentino. Yung mga unang graduates na. Pas muna ako kay Margarita Moran. Maybe. Ako makukuha eh. Ito, parang gusto ko. Parang gusto ko to. Something to... So, meron sila Morsolo nito. Siyempre. Ang tanong, Hindi natin alam. nakikita pa ba Hindi natin nila? alam. Ito yung mga teacher. Mga teacher yan, yung iba dyan, pangalan na ng building Tinan nyo yung mga teacher, yung mga itsura, si Bocobo. Yeah, Bocobo. Yan, yung name Siya yung surname yan, yes. Bocobo Hall dun sa UP din yun. Direo. Meron din dyan yung si Mga Baker. puro, Sa iba, Baker puro Hall. mga foreigner, ULB. iba Oo, kasi Si Baker. nung inano tayo ng Amerikano, di ba, mga Thomas Edison Yes. una. Yung mga unang editors natin, mga Amerikano talaga. Opo. Hanggang sa binuuna yung UP. Oo nga. Yan. Guillermo Tolentino, class president. Sino pa sikat dito na nagtagumpay? Si Marsolo, pero undergraduate pa siya. Nasa West Picture pa lang siya. Wala pa siya. Si Guillermo Tolentino, anong magawa niya? Siya yung gumawa yung oblation. Yung gumawa. Tapos ang dami niya ibang mga works. Siya gumawa ng oblation. Works, mga sculpture ni Alright, so bago na tayo magkwentuhan, magkano ako bibilin ko? Ha? Not for sale. Ano ko pwede natin pagtawaran? Ha? Nakita ko lang, sabi ko, bakit? Inog! Di ba? Grabe. Hindi mo bebenta? I'm sorry. Ganun. Oo, hindi ko mapagbigyan at any price kasi nga, ang commitment ko sa inyo before is if ever bibenta ko,
Oo, maraming. First refusal kayo. Mag-price ako. Maraming salamat. Maraming Mag-price salamat. ako. Pag okay yung price sa inyo, kasundo tayo. Okay. Pag hindi, saka ako. Oo, maraming salamat. Malaking bagay din yung mga katulad ninyo na nakakahanap ng mga ganitong bagay at lumalapit sa aming mga interesadong kolektor. Dahil nga wala naman kaming ganyang klaseng mga contact at connection, Kaya sinasabi ko rin sa mga kapwa kolektor ko, importante rin na magkaroon kayo ng magandang relasyon doon sa mga nagsusupply sa inyo ng mga ganitong gamit. Huwag din sila babaratin. Kasi nga, siyempre, hanap buhay din yan. At maganda na yung pareho tayong masaya. Yeah, true. Ayun. So ano naman itong mga libro to, sir? Kasi nga, bukod sa mga fountain pen, isa pa sa mga nakagawian kong kolektahin ay mga antiquarian na libro, lalo na mga antiquarian na Filipiniana, although marami din akong Antiquarian, ibig sabihin, at least 100 years. mga ganyan. Oo. Okay. At marami din akong talagang mga koleksyon ng mga libro na hindi naman directly related sa Pilipinas, pero talagang mga luma lang sila. Ito pinaka earliest ko na libro, pinakaluma. Ito, pwede mong hawakan. Hulaan mo kung anong taon yan. Well, based sa age niya, based sa binding niya, I would say early 1800s. Ganon. I would say, tingnan natin. Sige, tingnan mo. Uy, parang 1700s pa yata ito, Wait, ano to? No. 15? Basahin mo. 18. Hindi. Di ba ito yan? Oo. Anong pasa mo dyan? Teka, tingnan. Ano bang title nito? Tingnan mo yung taon. Wow. Grabe. 1551. 1551. Halos kararating lang dito ni Magellan noon. At English yung librong yan. 1551 na libro. Oo. Tapos English, English. A bridge Actually, modernong English na yan of the notable rules. Di ba? Parang ano pa, no? Oo. So dito rin man makikita yung development ng language. Although modern English na yan. Modern English na to. Walang luma. Kaya may kitindihan mo yan. Medyo... Called the folly of man is Tungkol saan yung libro to, sir? Ang mga essays yan tungkol sa mga institusyon tulad ng simbahan, ng pamahalaan. In fact, nabahan yung libro na yan noong panahon na lumabas siya. Bakit? Kasi nga, tingin nila, may pagka-subversibo. Alam mo kung saan ko nahanap ito? Saan? Sa Cubao. Cubao Expo? Hindi. Sa isang nagbibenta sa OLX. Talaga? Oo. So nakita ko yung advertisement sa OLX, 20,000 old book. Na-intriga ako. Kahit wala naman akong 20,000, tinawagan ko yung seller. Sabi ko, saan ka ba nakatira? Sabi, dito lang ako sa Cubao. Pinuntahan ko siya sa Cubao. Doon sa ilalim ng ilaw, sa gabi, pinabas niya itong libro. At nakita ko, unang basa nga niya, 1851. Sabi ko, hindi ito 1851, 1551 yan. Ang una kala ko 18 Kasi, syempre, Kasi mas maliit yung isang letra. oo, literature major ako, kaya alam kong basahin itong mga lumang, So, sabi ko 1551 yan. Isa kanya naman, parang pareho lang yun. At sabi ko sa kanya, alam mo, eto, bibigyan ko sa iyo lahat ng perang nasa wallet ko ngayon, 7,000. Sabi niya, sige, okay na yan. Sabi niya, 1 taon ko nang ina-advertise yan, walang mapansin Talaga? Sabi ko, so siyempre, tinanong ko, paano naman nangyari meron kang libro 1551 dito sa Cubao? Sabi niya, nanay ko nagtatrabaho sa Paris bilang OFW. At ito binibigay sa kanya nung kanyang amo. Siyempre, ano naman ang pakinabang namin dito? Kaya binenta niya na sa akin at masaya naman akong tanggapin yan. So ito yung pinakaluma yung libro, no? Yung pinakaluma, pero marami pa ibang dito, interesante na ito halimbawa, ito naman, sige, buksan mo. Tingnan mo kung anong taon yan. 16 ba ito? Sheepskin siguro. Sheepskin. Meron ako nung yung sheepskin na diksyonaryo, yung en lengua Tagalog. Tagala. Na, Nako, ano siya? valuable yan.
Pigskin din eh. Oo. Pigskin din eh. Yun, mga 1850s yata yun eh. Oo. Ito mas, Ano yun ito, sir? mas luma ito. 1600s ito. 1600s. Wow. 1600s ito. At sinulat ito noong sekretaryo ni King Philip II. 1631. Ayan. Sekretaryo ni King Philip II. Oo. Na siya yung nagpapunta kay Magellan dito sa Pilipinas. Okay. Actually, base sa internet, ito ang aking pinakamahal na libro dahil ang estimate dito ay mga $10,000. $10,000? Okay. Yun na yata yung pinakamahal na libro alam ko Mas marami. Na nakita ko Ito naman, tingnan mo. Ito gutay-gutay na. Okay. 1759. Ano ito? Tungkol saan ito? Ito. Ang pamagat nito ay The Mariner's Compass Rectified. At bakit ganito ang kondisyon niya? Sapagkat ito yung ginagamit ng mga kapitan ng mga barko noon para magbiyahe at hanapin yung pupuntahan nila. Ito, nandito lahat ng mga datos na ano. Ngayon, GPS ka na ngayon. Oo. Ito yung gusto ko yung may mga sulat na ganyan. At meron din ano dito. Mahanap mo dito yung direction papunta sa Maynila, Pilipinas. Talaga. Kaya magandang isipin na minsan nasa vapor lang ito at tinitingnan ng mga kapitan para sa parang giya nila sa Paano pagpunta kaya sa kung nawala mo yan, nasa barko ka? Paano kaya kung nawala mo yan, nasa barko ka? Ngayon, ito mga ibang libro naman, Yes, sir. again, speaking as a book collector, at ikaw naman ay lumilibot din para maghanap ng mga lumang libro. Oo. Ito mga librong pinapakita ko rito, ito yung mga pinaka-popular na mga hinahanap ng mga collector dito. Although itong dalawang examples ko, mga special editions ito. Atlas de Pilipinas, hindi naman ganito ang regular na cover. Pero itong special na edition ito para sa Senado ng Amerika ginawa. And of course, alam natin na andito yung mga pinakamagagandang mapa ng... First question. Andiyan ba yung Stratus? Hindi ko pa nahahanap. Pero ito yung mga pinakagandang mapa. Ito na 1899 at 1900 ito eh. Na 1899. 1899 na ginawa ng ano ito sa Ateneo ngayon yung Manila Observatory. Manila Observatory. Oo, ni Father Jose Alge. Ang masakot nito, kadalasan makikita mo pinunit na itong mga mapa at pinagbibiling pa isa-isa. Oo nga, Pinagbebenta pa isa-isa. yun yung nakakalungkot doon sa mga old books, yung mga prints, yung mga pinupunit tapos piniframe. At ito naman, isang special na edition din ng Harper's History of the War. Okay. Siguro nakabenta na ako ng mga 10 nito at may kamahalan nito dahil ang ganda-ganda talaga ng Mga 25, ano? mahigit. Okay. Mahigit. Ito. At ang pinakamagandang feature nito ay nasa page 400. Yan ang unang-una mong titingnan para kung alam mong kumpleto ito. Back page Yo, Ayan, wow. Parang aerial na view. Sige mo, wala pang aeroplano nun. No? So Tsaka- in-imagine nila yan. Tsaka during that time, siyempre wala pang photographs. O kung meron man, hindi pa ganun ka-commercialize. Ito, guhit kamay talaga ito lahat. talaga ito. Ganyan ka-detail. Sa imahinasyon ng artist. Ano? Kaya itong Harper's History talagang hinahanap yan dahil maganda siyang kasi marami rin siyang mga colored na plates ganyan throughout the volume. Sandamukal yan ng mga plates. Ano? Dami. Ayan, ganyan. Kaya pag nahahanap ko to, binibili ko. May kamahalan din ang pag-shipping dito, Kasi syempre. bigat Ito, popular na popular ito. Alam ko, lagi mong nakikita ito. Pero, yes. pero usually yung green na cover. Ito rin yung isang special na edition nito.
Oh, nice. Ipapa-restore ko nga yung ano niyan yung cover niyan. Siya kayo nagpapa-restore, sir? Misis ko, Ayaw nga restorer. pala si Miss Beng. Oo, si Beng. Siya rin niya nagtumulong sa Oo, cleaning ng oo, doon naman kay paintings ni Constancio Lolo. Bernardo. Oo. Tama. Kaya, yung aking, isa pang hinahanap ko sa mga kinokolekta kong libro ay yung mga pirmadong kopya. Tulad nitong... ng owner. Or primado ng author. Pirmado ng author. Ito tulad nitong libro ni Dean Worcester. 2 volumes to, first edition. At ito yung pirma niya. Meron din siya dito sa pangalawang... So yun, katikada ha. Dean Worcester yun, hindi Worcester. Oo. Parang yung sauce, di ba? Hindi siya Worcestershire Oo. sauce. Worcestershire sauce. Oo. Tama ba, sir? Yes. Okay. So medyo... So kung saan ko nahahanap itong mga librong ito, at ito, isang magandang magazine din. Ngayon ko nga lang narinig itong Philippines magazine eh. Marami akong magazine ng mga Anong year yan, sir? March 1934. Okay. Ano? Ayan, Ito mga eksena mula sa Maynila at sa So, nakita ko yung isang isang title doon. Oo, siyempre mga alta sosyedad ng panahon na yon. Ayan. Wow. So pinopost ko minsan yan sa Manila Nostalgia rin. Siyempre. At marami pa akong dyan, mga ganyang... Pero nakita ko yung isang title doon. Yung Japan. Ay, oo. Yung Japan trade. Maraming, With the Philippines. Actually, napakaraming artikulo nung pre-war tungkol sa relasyon ng Japan at Pilipinas. At marami rin nagwa-warning doon sa mga artikulo na magkakaroon talaga ng giyera. At nagtatanong, kanino tayo papanig pagka nagkaputukan na? Oo. Kaya hindi naman yung nangyari sa atin, hindi naman parang Pearl Harbor yun na hindi mo inaasahan. In It's fact, something that... alam din na actor na mangyayari yun eh. Kaya nga meron silang Yung meron silang Warplant Orange Oo. na magre-retreat sa Corridor. Oo. Nasa Bataan muna. Oo. Kaya hindi nakagandahan sa pagmulekta nito mga lumang aklat at mga magazine, nakikita mo yung pananaw nila mula nung panahon na yun. Okay. Hindi pa mga historian ang nagproproseso niya, kundi ito yung talagang... Parang history repeating itself ngayon sa maraming aspekto. Diba? May mga spies na nahuhuli. Oo, at bumabalik na naman ang pasismo sa mundo. Nagkakagulo na naman tayo. May mga bagong Hitler na lumilito. Doon pa sa sinasabi ng pinaka mga democratic na countries. Ay, nako. Na champion of democracy. Pero tingnan mo yung ginagawa. Paano siguro yung mga pinuno na yun, hindi nagbabasa ng kasaysayan. Kaya nauulit ng mga pagkakamali. You are doomed to repeat it. Yes. Sino yun? Sabi? Santayana. Santayana. Oo. Yun. Sige sir, yun, yung pinakasadya ko dito sir. Sige. May papakita ka. Halika, tingnan natin kung ano yung dala-dala mo. Etong book na to sir, nakuha ko sa Mindanao. Okay. Sa Oroquieta. Okay. Meron din collector Oo. kasi doon. Oo. And alam nyo naman yung bumibili online, Oo. eBay, Oo. and then through the years, ito. Yung isa sa mga nakuha ko sa kanya, yung Oo. itong libro to. Oo. Yung parang cookbook siya Oo, cookbook. na 1930s. Oo. Yan yung niya. So, Oo. Uy. yun. So, nakuha ko siya sa package. Ngayon, Oo. parang iniisip ko rin ibenta na. Yun, tatanong ko sana sa inyo kung naka-encounter na ba kayo ng ganyan, una-una, and then kung anong opinion nyo when it comes Oo. to its value. Ang ganitong mga libro ngayon ay very highly sought after kasi nga nagkaroon din ng revival ng interest sa Philippine cuisine. Marami tayong mga scholar tulad ni Ige Ramos, and I'm sure si Ige will want very much to buy this. I would like to buy this, pero I'm pretty sure na mas marami tayong mga taong mas nangangailangan nito. I see. I mean, this is in excellent condition. Okay. Very tight time binding niya. Napakalinis. And
it's a cookbook. It's about the Philippines. So I'm sure that this kind of book will have a pretty large pool of interested readers and buyers. Pwede kong pwede kong subukan sa auction, Backup pwede, pero ang suggestion ko para sa iyo ay presyohan mo muna ng maganda at idiretso mo sa buy, kasi siyempre pagka auction you're taking a risk din eh. Yeah, kasi siyempre, unless may reserve ka talaga na Yeah, siyempre pag auction, the auction houses would want it to be lower, di ba? Oh. Para to spur Ayun na nga. bidding, no? So, it's it's either hindi siya mabili, or Oh. mabili doon sa nilagay mong price, oh. or tumaas siya na tumaas. Posible rin. Pwede mo namang i-auction pero maaga pa i-advertise mo na, paikutin mo na yung balita na bibili daw ito sa auction. Siguro that might be the best solution dyan at mag-set ka ng magandang reserve. Pero yung sinasabi niya to price it higher, ano tingin niyo what would be a good high price for it? High price? I think, well, I would definitely start at around 10 and move it up from there. Jackpot. Oo. Sige. Okay. Oo. Yeah. Kasi Okay. ano to eh, And it's part of our heritage, di ba? Kasi Oo. nandyan yung mga Oo, lumang hindi lutuin. talaga. And And it's probably iba dyan, hindi naluluto ngayon. Oo. Eh, Hindi talaga, social history ito. okay. Ang ganda nga ng ano niya eh. Eto, kukunan ko ng litrato at ipapakita ko to kay Iggy. Sasabihin ko, abangan nga lang niya sa auction mo. At kasi ang ganda ng kondisyon niya. Ito rin na magandang madalas makalimutan ng mga kolektor at mga naghahanap ng lumang libro na kadalasan kasi puro mga law books at mga Biblia ang na-encuentro nila. Hindi nila naiisip na actually mas interesante yung mga libro tungkol sa pang-araw-araw na buhay. Tama. Ano? Na nagpapakita sa atin kung paano yung sistema noong unang panahon. And this is a book like that. Wow. Plus of course excellent yung condition niya. Binding, Oo. Yun. Maraming salamat, sir. Oo. And I'll take your advice in mind. Tingnan natin kung siyempre, save us the trouble, di ba? Kung may magandang mag-offer, di ba? Pero, Oo. ano naman, ganyan natin pa auction. Oo. Sige, sir. Ayun. Ako, sir, Sige. kaya kita pa tatagalin pa. Sige. Ako, busy ka rin. And maraming salamat dun sa Anytime. pagpakita ng collection nyo and dun sa pag-appraise Sige. ng mga ano. Sige po. Okay, maraming salamat. Thank you.